Hello mga ka-viewers, welcome back to my YouTube channel, Kois Repair and Tutorial. For today's video mga ka-viewers ay i-repair natin itong isang assemblized na battery charger. Yan. Isa po siyang DIY battery charger at reklamo ng customer ay umuusok daw. Yan. Kasi pinaglaruan ng kanyang dalawang chikiting. At ito daw ay pinagdikit yung positive at saka negative. Yan, pinagdikit ito kaya umusok. Yan. At ito ay ating i-open mga ka-viewers. Pero bago pa yan mga ka-viewers, kung bago lang kayo sa aking channel at kayo po ay napadaan, huwag niyong kalimutang mag-like, mag-share at consider to subscribe. At pakipindot yung bell button, ilagay sa all para update kayo sa mga video or ma-notify kayo pag ako ay nag-upload. So ito mga ka-viewers, ay i-open natin. Yan. So baka akalain nyo mga kabersa, ito ay UPS. Totoo ito ay UPS to eh. Ito isa sang UPS at ginawang battery charger. Yan. Isa po siyang UPS or uninterrupted power supply. So isa po itong UPS at ginagawang charger. Pwede nga naman kasi ano to eh. Yan. So ito. Yan mga ka-viewers oh. Kung nakita nyo, ayan, sunog. Sabog yung bridge type rectifier diode. Yung nakita nyo, sabog. Sabog na sabog. Yan oh, sunog din yung wire dito. Yan, tanggal na. Yan oh. Wala na. Sunog na sunog. Pati yung itong ginagawang ano, ito. Yung rectifier na dyan, sunog na. So tatanggalin na muna. At mag-wiring tayo balik. Uli. Mag-wiring tayo uli, mga ka-viewers. Yun ang problema pag pinabayaan natin yung ating mga gamit na paglaruan ng ating anak. Kaya ito ang nangyayari. Delikado nga ito kasi kuryente. Kaso hindi nilagay sa safety lagayan. Kasi sabi niya sa akin, nakita na lang daw niya. Ay ano na, umusok na ito. Yan, umusok na siya mga ka-viewers. At sunog na sunog yung kanyang ano, rectifier. Hirap pa itong tanggalin itong ano niya. Yung kanyang electrical tape. Nako. Ay, nako naman. Ay, sounds pa talaga. Nako. Hindi malas talaga. Yan. So yan, tatanggal ko na yung isang wire. Ito namang isa. Bale, sa tingin ko mga ka-viewers, ang ginawa nito ng nag-assemble nito ay ano to siya eh. Bale, yung itong ganitong klaseng transformer ng ano siya, ng UPS. Ang output pa nito mga ka-viewers ay 6 volts lang. Yan. 6 volts lang siya mga ka-viewers. 7 volts. Tapos mayroong dumaan na sa ano sa tawag yun, inverter type, kaya naging ano siya 14. Pero itong output nito, itong dalawang to ay ano lang, mga 7 volts. Dumaan sa ano kaya naging 14. Yan. Tapos hindi siya ang technique kasi nito, pag ganitong transformer ay gawin mong battery charger, yan mo siya. Bale sa ilalim kasi nakaano to siya eh. So sa gitna tatanggalin mo, ihiwalay mo siya. Yung isa dito sa kabila, i-anong ganyan mo siya oh.
para maglabas, ang lalabas sa kanya ay 12 volts. Yan. Kasi pag ganito sit up lang, pag hindi mo ano sa ilalim, maglabas lang yan ng 7 volts. So hindi mo siya pwede gawing charger. May technique pa itong ganitong mga transformer mga ka-viewers eh. Bago mo siya gawing charger, operahan mo muna siya, yung ito sa baba. Kasi nakagawa na din ako ng ganito. Yung una, nahirapan ako kasi 7 volts, 7 volts lang yung output niya, 7 volts AC. So, trinay ko yung technique na operahan siya. Gumana naman. Yan, so tatanggal na din ko mga ka-viewers itong kanyang kapasitor. Kasi yan o. Sunog na sunog. Yan. So yan mga ka-viewers. Yun. Sunog na sunog talaga. Ang ito. Yan. So yan mga kabiso, toastaw yung ito pang ginagawang ginagawang heatsink. Real din gumagawa nito Ang ginagawang heatsink ay ng electric fan. Ng electric fan. Ito nga bro, tuning. So yan mga kabiso. Yan ito ang ginagawang heatsink. So okay din to yung heatsink niya. Kasi ito ay aluminum to eh. So ang ginagawang heatsink ito para yung init dito sa rectifier diode ay dito matatransfer. Okay din tong DIY nang gumagawa nito. Kaso nasira lang siya dahil mali yung pinaglaruan ng mga bata daw. Pinag-short yung output. Ayan, toastaw yung rectifier diode. Ano pa naman to mga ka-viewers mataas pa naman ang ampere nitong diode na to. Yan toastaw mga ka-viewers Yan, ayun, hindi mag-focus Ayaw mong focus Yan. Mag-focus Yan. Toastaw yung yung diode. Yan Yan. Biyak siya. So wala na, sunog na to. Toastaw na. Ngayon mga ka-viewers, bago natin to i-assemble uli, ay muna. Ititest muna natin to kanyang output kung hindi ba siya shorted sa body. Baka naman nakakaroon to ng shorted sa body. Useless lang yung ilagay natin na na diode. Baka puputok lang uli kasi shorted. Yan. Din sa isa. Okay lang tester mga viewers. Yan. Ayun. So lagyan natin sa buzzer. Kasi mababa laman ang nito sa output. Kahit buzzer lang pwede na. Yan. On the lows ng bata Uy. Shorted. Ato to Naku. Patay. Shorted na shorted. Nako. Iwan ko na lang to. Talaga siya. Ganun talaga. So, try na natin ito mamaya. Kung hindi puputok. Dapat pero dito dapat wala sa body. Hindi naman siya shorted sa body. Dito wala din. So okay din siya mga viewers, wala siyang shorted sa body. Ngayon, ang ipitest natin
Sa output, yung secondary pati primary, itetest natin kung hindi ba sila magkadikit. Kasi pag yan once yan magkadikit, hindi pwede. Ayan, wala. Ay, kaya naka-on tong ano Nako. Kata naka-on na. May read na bumakapit. So, hindi naka-on. Ayan, so wala siyang ano mga ka-viewers, wala siyang, hindi siya shorted. Lagay natin sa buzzer. Lampas na ata. Yan. Yan, okay yung tester. So, lagay natin sa buzzer. Itong primary, wala siya. Yan, wala siyang connection sa secondary. So, para sa akin ay good pa to mga ka-viewers. Ngayon nga lang dito, parang bakit 0-0 yung reading niya. I-try lang natin sa mga ka-viewers. Kasi minsan kasi 0-0 pero okay naman siya. Kasi baka malalaki yung wire na gamit. Kaya 0-0 yung reading. Yan. Wag lang ito mag-shoot dito sa body. Kasi pag ito ay nag-shoot sa body o sa primary, wala na yan. Ngayon mga ka-viewers, i-test natin yung primary. Dapat meron tayong mariread dyan na mataas na yung ohms value sa kanyang primary. Ang primary nito mga ka-viewers ay nasa mga 15 ohms. Yan. 15 to 18 ganun o 30 yun. Yan 11 lang pala, kala ko maabot siya ng 15. So yan mga ka-viewers, 11 ohms yung kanyang primary, so 11 ohms siya. Dito naman sa secondary, yun na kanina yung nagsi 0-0 ano, 0-0 yung reading niya. Yan, so try natin na yung mga ka-viewers kasi hindi naman shorted yung primary at secondary, so pwede yan mga ka-viewers. Kasi nakagawa din ako ng charger na ganyan din reading. Basta ito ay hindi shorted. Primary, tsaka secondary. At secondary to body. Primary to body. Yan. Yan o. Yan o, wala siya. Pakita. Ayan o, wala. Okay, sa body. So wala siyang reading. So okay yan. Okay ito mga viewers. Ayan, yan na natin siya. Mag-assemble tayo ng diode. So ito pala mga kabisyo, itong diode na to ang gagamitin natin. Yan, pinapabili ko yung may-ari ng diode. Kasi wala akong available na ganito kalaki. Yan. So pinapabili ko siya ng diode para gawin kong bridge type. Yan. Ang paggawa ng bridge type ito mga kabisyo ay madali lang. Ito kasi ganito na charger, dalawa lang yung output na wire. Yung tatlo kasi, yung tinatawag no na center top. Siya hindi siya center top mga ka-viewers. Hindi siya center top. So, dalawa lang siya. So, ito, pag ganito, dapat kadalasan sa ginagamit dito ay bridge type talaga, bridge type. Yan. So, ito, gawin natin itong bridge type mga ka-viewers. Ang paggawa nito na bridge type mga ka-viewers, ganito lang. Yung dalawang, yung dalawang, tawag yan. Yan. Yung dalawang yan, pagsamahin nyo yan. Yan. Kita nyo, yung dalawang puti. Itong ground, itong negative na to, negative to eh. Yan. Yung dalawang may silver para, may guhit na silver. Hindi kita ata. Yan. Yan. Bata kita. Yan. Hindi kita. Yan. So gawin natin yan, ipagdikitin natin yan. Ganun lang ang paggawa ng ganito mga ka-viewers ng bridge type para hindi kayo mahihirapan. Yan. Tapos naman, dahil tapos na yan, dito naman tayo, isa-isa. Itong isa naman mga ka-viewers, yan, itong dalawang, di ba kanina yung pinagdikit natin, yung dalawang parang may silver, yan, pinagdikit natin yan. Ngayon, ang pagdikitin natin, ito naman, itong dalawang black, itong black talaga siya. Yan, ito kasi ay positive side. So, ito ang pagdidikitin natin din. Yan. Yan. Pagdidikitin natin yan. Yun. Yan. Kuha ko na ako ng pala. Yan. So, ganun lang mga kabiyos, nadikit na yan siya. Tapos, ito din. Yan natin.
Higpitan natin. Yon, pwede na yan. Ngayon, ipagsama natin itong dito naman. Ayan. So, ganun lang siya mga kabiyers. Ganun lang, oh. Yan. So, ganun lang. Yan. Pagsama natin yan. Bali, ito pag dito tayo mag-in, ito ang sa positive side. Positive side, negative side. Dito naman yung positive side, positive input, negative input. Tsaka yung itong dalawang to, para dito to, sa dalawang output ng transformer na yan. Ang output naman ng ito na. Yan, pagkitin natin yan mga ka-viewers. Yan. So, ganoon lang ang pagdikit ng mga ka-viewers. Pag gagawa kayo ng bridge type, kung wala kayong available na yung 4 na pin na diode, yung tinatawag na bridge type, so itong ganito pwede din mga ka-viewers. Yan. Pwede din itong ganito. Bali, ito siya ay 10 amperes. Kada individual. So 10 amperes. Bali 10, 20, 30, 40. Ito ay nasa 40 amperes mga ka-viewers. Hindi pala. 10 amperes lang pa pala. Kasi nakaano siya eh. Nag-series. Yung diode. Yan. Yan. Ganun lang mga ka-viewers. Ito din. Yan. So, ganun lang mga ka-viewers, oh. Ang paggawa ng rectifier or bridge type rectifier diode. Yan. Ganun lang. Yan. Yan. So, itong dito, itong dalawang to, yung itim na yan, yung lahat ay sa black side. Yan tayo maglalagay ng positive side. Ito namang may silver. So dito din naman tayo maglalagay ng negative side. Negative sa negative side. Tapos ito naman sa kabila, ito na yung sa AC. Yan, itong output ng ating transformer. So yan. So nga pala mga kabers, ito ay isusulda ko muna at hindi ko na maipakita sa inyo para hindi na tatagal tong video natin. Ipakita ko na sa inyo pagtapos ko ng masulda. Kasi yung ko naman, soldering iron ginagamit ko ay medyo sira na din yung kanyang tip. So matatagalan tayo. Mag-ipakita ko na. Kung ipakita ko pa, medyo matagalan tayo. Abot ng so haba yung video natin. So na lang. Ipakita ko na sa inyo pagtapos ko na itong maisulda. Yan. So ayan mga viewers, stay tuned lang. So ayan mga ka-viewers, ay tapos ko nang maisolda itong ginagawa kong battery charger. Yan, nakita nyo. Yan yan, naisolda ko na siya mga ka-viewers. Kaso nga lang, hindi masyadong luto yung pagkasolda. Hindi siya masyadong kasi yung ginagamit ko na soldering iron ay lang siya, 40 watts. Tapos sira pa yung yung kanyang dulo. Yan. So kaya hindi siya masyadong luto, Pero okay na to siya mga ka-viewers, Nakita nyo? Yan. Tapos ko nang may solda. Yan. Yan. So, itong pala mga ka-viewers, itong yung ginagawa ko kanina, yung sinabi ko kanina na hindi natakita sa ayaw mag-focus tong kamerang to, Sa lawayon tong kamerang to, ayaw mag-focus. Ayan, di mag-focus. Ayaw mag-focus, Napabasay? So, ayan mga ka-viewers, So, itong output ng ating transformer ay dito naka-in sa intro. Iba yung ginawa ko kanina na yung ginawa ko na isang yung parang may silver nakaharap at saka yung itim naman nakaharap dalawa. Yan po ay sa output na. So, yung itim na may nakaharap dalawa, yan po ang positive side, Nakita. Yan.
Yan, yan po ay sa positive side yan. Yan o. Ito naman sa isa sa positive side. Nga pala. Ito pala. Itong may nakano, ito ang sa positive side. Ito naman sa negative side. Yan. Yan o. Yan, so negative yan. Ito naman positive side. At tapos nakaparallel din yung kapasitor. Yan o, may kapasitor din na nakaparallel. Ginamit ko pa rin yung kanyang kapasitor kasi okay pa. Hindi pa siya sira. Ang sira lang talaga nito, yung sa dulo ng mga wirings, pati yung yung diode na bridge type. Yan, yung 4 pin. Yun lang ang ang nasira. Yung diode na yun. Ito. So ito lang talaga ang nasira eh. Tustaw na tustaw. Yan o. Sunog. Itong diode na to. Yan. So ipinalit ko itong diode na individual. Ito o. Yan. Yan. Yan yung pinalit ko. Bali, 4 din yan siya. So ganito din siya ang kalabasan. 4 din. Yan. Ito kasi ay na siya. Tawag dyan. Package diode. Bali, set na to siya. Ito ay inassemble lang. Yan. So ngayon mga kabiyers, i-test natin to. So bali ito palang transformer na to mga kabiyers ay 12 amperes. Yan yung kanyang transformer ay 12 amperes. Yan o. Malaki yan mga kabiyers, 12 amperes yan. Klaro kita sa camera. Yan. Yan, 12 amperes yan mga kabiyers. Ngayon, titest natin siya mga kabiyers kung naglalabas ba siya ng ng output. Yan. So titest natin siya kung mayroon ba siyang output na nilalabas. Itong charger na to. Medyo lang magulo. Magulo. Yan. So ito yung kanyang output. Itong dalawang wire na to, output niya. So ngayon, ipa-plug natin siya. Ito yung kanyang plug. Ay, naka-plug na pala. Di mo ako, naka-plug na pala to Tinawag na. Di mo ako pina-plug ko na pala yun. Nako. Yan. Buti hindi ko nahawakan yung dito banda sa primary. Sa bagay, wala namang naka-open. Lahat ay naka-lagay ng electrical tape. So yan. Iyon natin siya mga viewers. Yan umiilaw na yung kanyang ilaw niya. Yan, umiilaw na siya. At i-test natin siyang, try natin siyang pa sparkin. Yan, natin siya. Yan. Yan Yan. 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 Malakas siya mga kabiyers. Oo. Ang lakas siya mga kabiyers. Yan. Yan. Yan, ang lakas siya mga kabiyers. Tapos, di man lang umiinit yung hindi din umiinit yung nilagay ko na diode. Yan. Hindi siya umiinit. Yan Yan, okay lang siya mga kabiyers. Yan. So, good na yan mga kabiyers. At nga pala hindi ko pa pala napakita sa inyo yung output nito. Bigay. Ayun. So, kunin natin siya ng output. Kung ilan na yung kanyang output. Yan. Ito sa black din. Yan. Sira ito itong kanyang alligator clip. Manipis lang. Yan. Tapos dito tayo sa pula. Ayan mayroon tayong nare-read na 16.4 volts. Ayan mga kabiyers, mayroon tayong nare-read na 16. So itong 16 mga kabiyers ay tumpak to siya para sa battery charger. Yan. 14, 15, 16, pwede yan mga kabiyers, fast charger siya, 16 volts output niya. So fast charger. Huwag lang aabot ng 18, 19, yung 19, 18, ayan, medyo mataas na yung 18. Pero yung iba gusto naman yung yung 18 or 19. Yan ako, masyadong mataas na yun yung 18. So masyadong mataas yan yung 18. Ito tama to. 14, 15, 16. Yan. 16.4 siya. Yan Yan. So okay na yan siya mga ka-viewers. Yan. Naglalabas siya ng 16.4. Yan. Yan Ayun. Yun. So 16.5. Yan. Yan. So okay na ito mga ka-viewers. Okay na ito siya. Bali, ang libor ko pala nito mga ka-viewers ay lang 350.
Ang singil ko sa may-ari nito. Kasi sa kanya naman yung pyesa eh. Yung diode sa kanya. Bali, ako wala na akong gasto nito. Bali, libro ang dagang ko nito, hingin. So, libro ko pag ganito mga ka-viewers ay 350. Pag ganitong klaseng battery charger. Yan. 350 lang. Pero pag ako ang mag-assemble, sila magpa-assemble sa akin. So, medyo mataas-taas din singil ko. Kasi assemble yun eh. Pero ito, repair lang man. Ito lang nire-repair ko. Yung kanyang sunog na rectifier, bridge type rectifier diode. So, yan. Okay na ito mga ka-viewers. Dahil may nakuha tayong output at pag inano natin siya, dinidikit ay yan, nag-spark. Lakas ng kanyang mga ka-viewers. Oh. Yan oh, lakas. Yan. Lakas ng mga ka-viewers. Yan. Yan. Yan, lakas niya mga ka-viewers. At hindi man lang uminit yung kanyang diode. Yan. So, ano ko muna to. Isira ko muna. Bago ko yan. Isira ko muna mga ka-viewers. At balikan ko na lang kayo pag matapos ko na itong sauli yung kanyang cover. Yan, stay tuned lang mga ka-viewers. So, ayan mga ka-viewers, na-symbol ko na yung kanyang cover. Ayan yung nakita nyo. Yan o. Yan, ito yung kanyang cover. Yan, UPS talaga siya. Ina-assemble lang. Yan, so, assemble natin yung kanyang cover. So, mag-test tayo for final. Final test. Final test mga ka-viewers. Final test. Natin kung sasabog o hindi. Yan, so i-on natin siya. Yan. Nag-on na mga ka-viewers. Nakita nyo. Yan, nag-ilaw na yung indicator light. Parang plus light, yung indicator light. Real to kanyang indicator light parang plus light. Yan parang plus light Malakas siya, masakit sa mata. Parang plus light. Ayan. So pag ating pinagdikit, ayan, mag-spark yan. Ayan, nag-spark. Lakas mga ka-viewers Yan. Yan, 12 amperes. Lakas niya eh. Fast charger talaga to eh. Malakas din siya. Yan. So, kukuha natin ulit ng output. Yan. So, titest natin ulit yung kanyang output kung buo pa ba yung kanyang output. Hindi ba nagkanda loko-loko yung output niya? Okay. Ay, hulog na naman. Palagi lang namang nahuhulog tong ko Hulog na naman, hulog. Ayun, 16.3 volts DC. Yan, 16.3 or 16.39. 16.3 volts DC. Yan. So meron tayong nakakuhang output na 16 volts, 16.4. So okay na siya mga ka-viewers. Yan. At nakita nyo naman, napakalakas siya. Yan pag pinaspark natin, malakas siya yung kanyang output malakas yung kanyang output. So yan. Okay na to mga ka-viewers. So yan. At yan ko muna para So ano siya. So ano lang mga ka-viewers, ang pag-assemble ng pag-repair ng charger, battery charger. Yan. Ano lang kasimple mga ka-viewers, dahil ito lang naman ang nasira, yung kanyang rectifier diode. So yan, so wala tayong ganito eh. Ito kasi makakuha sa mga welding machine, yan, sa mga amplifier. Yan, alam ko itong ganito, makakita mo to sa sa amplifier. Yan, sa mga welding machine, itong ganitong klaseng rectifier diode na bridge type. Yan, 4 yung pin niya. Yan. So wala akong ganito eh. Naubusan ako ng ganito. Hindi ako nakakuha sa mga junk shop. Mahal kasi ito pag binibili to eh. Meron naman yung pi-square din. Yung pi-square, yun, mga 200 plus ata yun, 200 plus. Wala din ako ganun. So, ang pinapabili ko na lang may-ari, yun na yung yung individual na 101 yung na diode. Yan. 10 pa, 10. Yan, bali 10 amperes yun kada isa. 4 yung
apat yung in-assemble ko na ginagawa ko siyang bridge type. So yan na. So yan, bago pa tayo magtapos mga viewers, mayroon akong pasasalamatan. Thank you pala sa sa lahat ng mga lahat ng nanonood sa aking video. Yan. Sorry mga viewers, pinupost ko muna kasi may may nagtanong. So yan. So nga pala, bago pa tayo magtapos, so thank you pala sa mga lahat ng nanonood sa aking video, yung palagi sumusubaybay at yung nagsusupport din. Thank you talaga sa inyo. Sa mga silent viewers natin dyan, organic viewers, ayan. Mega love shout out po sa mga silent viewers, ayan, at saka organic viewers, ayan. Sa inyo mga ka-viewers, ayan, maraming salamat talaga kasi kung hindi po kayo, so wala ako siguro sa mundo ng pagbablog. So ayan, salamat po. At ganun din sa mga kaibigan ko sa YT. Mega love shout out din at thank you din. Thank you din pala sa mga nagko-comment, yung mga viewers ko palaging nagko-comment. Ayan. So thank you pala sa inyo. Sino yun? Sino yung ko? Sino yung aking nawala ako sa aking ito pala. So yan. Thank you pala sa inyo, sir. Randy Trinidad. Yan. Sir John Santiano. Ayan. Thank you Sir John Santiano. Salamat po Sir John sa palaging panonood po sa aking mga video at pagsubaybay. Ayan. At sa pag-support na din. Salamat Sir John sa palaging support po. Ayan. At ganun din kay Sir Alex Parone. Yan. Thank you. Kay Ate Cecil Jichua, Toxic Gaming. Ayan, Idol, Toxic Gaming. Thank you po talaga, Idol. Salamat, Idol, sa permitting pagtanaw sa akong mga video, Idol. Sa pag-support. Salamat kayo, Idol. Salamat yun sa palaging pag-support. Ayan. Ganun din kay Ryan De Leon. Ayan, thank you, Idol, Ryan De Leon. Sa tiwala, ayan. At kay Francisca Yanga. Thank you. Ma'am Francisca Yanga. Ganun din kay Deska. Ayan, Deska Kabungkag. Thank you sa sa tiwala niyo po. Ayan. Ma'am Desa Kabungkag. Ayan. Yan, at ganun din sa mga kaibigan ko sa sa YT na si Master Andy. Master Andy Rabino TV Tech, Inting Butingting, yan. Idol Inting, Andy Rabino to, Master Andy Rabino to, Maya Vlogs, TLE Teacher, Idol, West Jojo Tech, si Master West Jojo Tech, Ricardo Bernardo, yan, may love shout out po, Sir Ricardo Bernardo, Fix and Review, Ludatic TV, Rodolfo Studio, Ortic TV Official, Yoyong's Repair and Tutorial, Tactics PH Official, Tons by Vlog, Idol Jimenez Iban Vlog, Pilam Country Living, shout out po Idol, Pilam Country Living, GOG's TV, White Fairy, yan, Lord's Horseshoe, ayan, Ma'am Bulletin Channel, GEG Channel, JJEG Channel, Soktik TV, Kerry Mendoza Vlogger, Chris Perez Vlog, Rowell San Andres, Master Edge Tech TV, GFC TV, thank you. Ayan, palagi na nahulog. Ano ba naman to? Palaging nahulog. Ano pa ako? Sana yun. Ano ba talaga to? Palaging nahulog Hulog na naman. Nawala tuloy ito yung mga listahan ko. Ayan, dito pa pala. Si Buwan ng Amaw. Ayan, may love shout out po si Buwan ng Amaw. Jos Electrical Vlogs, ayan. Rod Choi Fishing Adventure, ayan. Thank you po Idol, Rod Choi Fishing Adventure. Thank you po sa palaging panonood. Ayan, Rod Choi Fishing Adventure. Mercy Werham, ayan, Idol Mercy Werham. May love shout out po, Idol Mercy Werham. Idol Amigos Amigas, ayan. Mega love shout out, Idol Amigos Amigas. Ayan, in Gracia. Chona Incabo, ayan. Thank you Chon. Mega love shout out Chon. Layotech, ayan. DJS Channel, yan. Mega love shout out Idol DJS Channel at yan, thank you din. DJS Channel, yan. Tiger Said TV, Inday Test TV, Lex Official, Jeros Flores Mix Vlog, The Burton Channel, Sir Watkins,
Life in Japan Countryside, ayan, Abby the Explorer, Sir Lawin, Iconic Insight and Beyond, then Lens TV Vlog, Nanatanan TV, Maskarang Vlogger Kuno, Arena Vlog, at si Aling Pipay, yan. Shout out din pala kay Aling Pipay, yan. Si Aling Pips, yan. At sino pa yung iba na hindi ko nabanggit. Ano pa yun? Si DJS Channel, nabanggit ko na pala si Idol DJS Channel. Ayan, so yun lang. At sa mga gustong magpa-shoutout dyan, ayan, pwede kayong mag-comment dyan sa comment section. At mayroon kayong gustong mayroon kayong gustong ipa-shoutout, ayan, i-comment lang dyan sa comment section para may shoutout ko po kayo. Ayan, sa mga gustong magpa-shoutout, ayan, pwede kayong mag-comment dyan sa comment section para may shoutout ko po kayo. Ayan. So, ayan, bago pa tayo mag-end, so kung mayroon kayong nagustuhan sa ating tutorial ngayon, mayroon kayong nakuhang kunting ideya kung sa paano pag-repair ng battery charger na symbolize yung DIY. Ayan. Kahit ba hindi DIY, magkapareho lang man. So, ayan. So, kung mayroon kayong nakuhang kunting ideya, pwede bang pa-like, pa-share, at pa-subscribe na rin. Ayan. So, thank you mga ka-idol, mga ka-viewers. Ayan, mga ka-loads. Ayan, thank you. At yan, bye-bye. Kita-kita tayo ulit sa next kong mga video. Ayan, bye-bye.